tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome, kamusta kayo ha? At ngayon po ay napakaganda ng ating pag-uusapan, no? Sapagkat ito po ay good news. Good news para sa mga taga-suporta, good news para sa mga naniniwala dito kay Senador Marcoleta. Sapagkat ito po ay may kinalaman sa kanyang kaso. Kaso ba? Parang hindi naman kaso eh. Inimbestigahan lang ng Comelec, oo. Kasi nga mayroon kasing alingas-ngas, no? Alingas-ngas na ito daw si Marcoleta ay lumabag sa election code. 'Di ba kamakailan na doon sa kanyang susi, meron daw hindi sinama si Marcoleta sa kanyang susi. Yung pagtanggap daw ng donation mula doon sa tatlong tao na nagbigay sa kanya para sa campaign, kanyang pagtakbo bilang senador nitong nagdaan eleksyon. Okay? At kamakailan, no, doon sa Senado, yan po ang laman, kasama po yan sa laman, no, doon sa privilege speech ni Senador Pampilo Lacson. Di ba nagbabanatan, nagbabangayan itong si Marcoleta, si Lacson, dahil sa mga issue patungkol sa flood control, patungkol sa West Philippine Sea. Okay? Na kung pakinggan natin doon sa privilege speech ni Lacson, para bang itong si Marcoleta ay nandaya. Nandaya sa kanyang election campaign. Para bang lumalabas doon sa privilege speech ni Lacson, itong si Marcoleta ay shoot sa banga. Ito po mga kababayan, pakinggan po ninyo, pakinggan po ninyo itong banat ni Lacson doon sa kanyang privilege speech sa Senado. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery. Ano sabi ni Lacson? Ito daw si Marcoleta, Ito daw si Marcoleta ay shoot sa balde o shoot sa timba sa kasong indirect bribery. Okay. Malinaw. Malinaw po ang banat ni Lacson dun sa kanyang privilege speech sa Senado. Kaya lang, dyan sa privilege speech niya, siya po ay dinibati ni Marcoleta. Pero yung mga issue, yung mga pinupukol ni Lacson kay Marcoleta, personal, ay hindi po siya pinatulan ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, kasi kung ipaliwanag niya lahat kay Lacson, aabutin sila ng siyam-siyam. Malilis lang ang issue. Dahil ang pinupunto ni Marcoleta, ang gusto niyang mangyari ay habulin itong mga nagnakaw sa flood control. Itong mga magnakaw sa kaban ng bayan. Yun po ang gustong ipinaglalaban ni Marcoleta. Kaya lang, ito si Lacson, yung kanyang banat ay yung mga bagay na parang personal laban kay Marcoleta. At kasama nga yan sa kanyang privilege speech. At malamang itong sinasabi ni Lacson na shoot sa balde si Marcoleta, para sa kanya ay lumabag sa election code. Okay? Pero ngayong araw mga kababayan, good news sapagkat ang kasong yan, ang isyong yan, hindi pala kaso issue. Issue lang, issue. Ay dinismiss na ng Comelec. Okay? Ito po mga kababayan, pakinggan po ninyo ang paliwanag ng Comelec Commissioner na si George Garcia.
ay yung pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon 601 ang voting. Ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE, sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department, ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi ng kahit sa social media paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang SALN. May ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung pong siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors, at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period, na at that time, noong 2028 ay February 11, 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election, pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na posisyon. Ang determinasyon po ng PIFAD na sinang-ayunan ng Commission NBank ay number 1, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code na dapat ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code, Section 262, ito ay isang kasong kriminal, ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung po ang inalam ni PIFPAD namin, yung Political Finance and Affairs Department, sa Jabang meron siyang criminal liability or pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Malinaw po ang paliwanag ni Jules Garcia, Comelec Commissioner, na itong sinasabing issue kay Marcolita ay lumalabag doon sa Omnibus Election Code noong 1995, Section 109. Section 109 of 1995. Doon daw po si Marcolita lumabag. Okay? Malamang yan din po ang basihan ni Lacson kung bakit siya nasabi na itong si Marcolita ay shoot sa timba sa kasong indirect bribery. Yan yung Section 109 ng 1995 Election Code. Malamang yan po ang basihan ni Lacson kung bakit para sa kanya shoot si Marcolita. Kaya lang, mga kababayan, malamang hindi po alam ni Lacson na yung Election Code of 1995, Section 109 ay binago na. Inamyendahan na. Okay? At ito po ang paliwanag ni George Garcia tungkol dyan kung bakit didismiss ng Comelec yung isyong yan tungkol sa SOSE ni Marcolita. Ito po mga kababayan na pakinggan po ninyo. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election.
At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 nung mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, repealing clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base doon sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye, na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Meron pang binanggit si George Garcia na RA o Republic Act 7166 of 2007, Section 39. Omnibus Election Code doon sa RA 7166 of 2007 ay binago na yung batas. Yung Section 109 of 1995, binago na. Noong 2007, RA 7166 of 2007, Section 39. At malamang hindi yan alam ni Lacson kung bakit niya sinabi dun sa kanyang privilege speech na shoot sa timba si Marcolita. Malamang hindi ito alam ni Lacson. Yung RA 7166. Ngayon, mga kababayan, lumalabas na itong si Marcolita, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang batas. Ay alam niya na pwedeng hindi ilagay ang pangalan. Okay? Pangalan ng laman hindi niya nilagay diba? So ibig sabihin, tama si Marcolita. Sa panig niya ang batas. Ang masakit lang dito mga kababayan, noong nag-privilege speech si Pampilo Lacson dun sa Senado, marami pong mga mamayan, netizen, ang naniwala sa kanya. At katakot-takot ng pambabas ang inabot ni Marcolita. Halos hindi mo masikmura ang mga sinasabi ng mga tao kay Marcolita. Meron nagsasabi, sinungaling daw, mandaraya daw, dapat daw matanggal sa Senado kasi hindi tapat sa taong bayan. Marami pong napaniwala si Lacson doon sa kanyang banat kay Marcolita. Dahil dito sa kamangmangan ni Lacson sa batas, marami siyang tao ang naniwala sa kanya. At masakit naman kay Lacson, kay Marcolita. Pero si Marcolita po ay malawak po ang kanyang kaisipan. Alam niya na ito mga tao ito na bumabanat sa kanya ay biktima lamang sa kamangmangan ni Lacson. Hindi ba? Ang linaw paliwanag na Kumilik. Kumilik mismo nagsabi. Malinaw. Di ba? Matandaan ninyo mga kababayan na matatandaan ninyo nung kay Chis Escudero, ganoon din po ang nangyari. Katakot-takot po na pamabanat, nabanat sa kanya ang inabot niya sa social media. Kalaunan, dinismiss din ng Kumilik kasi nga, legal din naman pala. Walang violation na ginawa itong si Chis Escudero. Ganoon din po kay Marcolita. Legal din.
ang kanilang ginawa. Ah, di ba? Kaya nga sinasabi ko, habang wala pang desisyon ang ang korte, halimbawa, wala pang desisyon sa kaso, sinasabi sa isyung yan, dapat wag muna nating husgahan ang isang tao o politiko man yan. Kasi nga, pag dumating ang punto na binaba, nagdesisyon ang halimbawa ang korte at pabor doon sa pag-acquit sa akusado, ay mapapahiya lamang itong mga tao na nag-aakusa sa isang tao. O ngayon, Lacson, ang tanong natin, sino ngayon ang mangmang sa batas? Di ba doon sa kanyang privilege speech, sabi niya, ay ayaw daw niya mag-lecture sa mga abogado. Pahiya ka, Lacson. Bumalik sa iyo ang iyong sinasabi. May mabuti na lang, hindi ka pinatulan ni Marcolita nung time na yon na ikaw ay nag-privilege speech. Dahil kung pinatulan ka at sinagot ka tungkol dyan, pahiya ka lalo.